grass. So silang tatlo, kaya namin sila napili. Una, sila ay marami dito sa overdeck. So yun na yung ginamit namin. Pangalawa, na-check nila yung boxes ng mga nutrients na kailangan ng ating halaman. So una, ang kakawate, alam natin mataas sa nitrogen. Pangalawa naman, ang napier grass ay isang pakain sa mga ating mga baka. So sila ay may phosphorus at rich in macro and micronutrients. Tapos ang ating sahan ng saging ay mataas sa potassium. Tulad ng prutas ng saging. Yung sahan ng saging mataas din sa potassium. So ayan, hindi ko lang sure kung kita dito, pero linya-linya kasi yan ng kakawate. Tapos sa pagitan ng mga linya, nandun yung mga tanim namin na iba't ibang mga halaman. So ngayon, meron dong actually nag-harvest ngayon ng talong. May talong at saka sili na hinarvest galing sa ilalim nitong mga kakawate na to. So tuwing tag-araw, tinatabasan yan para maiwasan din yung pagkamatay nung buong halaman, kasi pag yan tinabasan ng todo, mamamatay naman yung kakawate. So yan po. Tapos ito naman yung tinatawag namin kids garden. Sa ngayon medyo bare pa siya kasi dine-develop pa lang namin. Pero ang goal naman nitong kids garden ay yung mga bata ay maengganyo na pumunta sa career on agriculture or sa life sciences. So kunwari biology, mga ganyan. So dito makikita na matututo sila on agriculture, and pwede nating ma-pick yung interest nila, or pwede natin silang maengganyo talaga na pumunta sa courses na agriculture and biology kasi kailangan ng Philippines. Ito namang butterfly garden, butterfly house, ito ay project with the National Crop Protection Center. Yan, nandyan malapit lang din ng UPLB. Tapos gusto namin yan, palalakihin namin yan into butterfly ranging. So yung para merong mga souvenirs, siyempre meron ding matututunan ng mga bata. Yung life cycle ng butterfly, anong role niya sa environment, mga ganon. So yun po yung goal talaga nito. So, may tanong po ba kayo? Kung wala tanong, doon muna tayo sa aromatic garden. Kitang-kita na naman. Ayan. Tapos magsasalita na po ako habang naglalakad tayo. Ang aromatic garden po namin, sabi ko nga kanina, ay base lang sa isang mandala garden. Yung mandala garden po ay isang garden na ginagamit ng mga monghe noong unang panahon. Pero ginaya namin siya dahil meron siyang katangian para una, makapag-maximize ng space ng tataniman. Pangalawa ay makapag-retain ng tubig. Kasi alam niyo naman ngayon, pag tag-araw, sobrang init. Pag tag-ulan, sobrang dami naman ng tubig. So ito, dinesign namin para pag mainit or pag tag-araw ay pwedeng makapag-retain ng tubig. So mapansin nyo, siya ay baitang-baitang. So yung tubig na nasa taas, pwede mag-trickle down pababa sa iba't ibang level. Ayan. So ito naman, kaya naman namin, sige pasok po kayo. Diretso lang. Kaya po naman namin tinawag siya na aromatic garden dahil ang mga nakatanim dito, karamihan ay mga halaman na kilala sa kanilang amoy. So meron tayo dito mga ornamental plants, meron tayong mga herbs, meron tayong mga industrial crops din. So yun, narinig ko kanina, Italian oregano. Dito pwede pa tayong pumitas kahit pakunti-kunti lang. Ayan, so yung Italian oregano, kung gusto nyo amoyin, yan yung medyo matapang na oregano. Ito talaga yung ginagamit sa mga pasta sauces sa Italy. Ito po, yan yung nasa pangalawang level na yan. Tapos yung nasa baba naman po na may puting bulaklak, yan yung azucena. Ayan po ay fake. Ito pong puting bulaklak ay azucena. Yan ang ginagamit naman sa mga flower arrangements, lalo na pagundas. Ayan po, ayan. Opo, tapos kung meron tayong Italian oregano, dapat syempre meron tayo ng native na oregano. Nandun lang po sa gilid doon. Yung native na oregano, ginagamit naman natin para sa mga panggamot. Opo, panggamot ng usually mga sakit sa lalamunan. Ubo, or pag makati yung lalamunan. Pwede rin panlahok sa kusina. Ayan. Pero dito, tatlo po yung oregano. Pero Italian oregano, meron ng native oregano. Meron din po sa baba yung may kulay puti na dahon. Yung may kulay puti yung dahon po ay
tinatawag na variegated oregano. Opo, pero yung variegated oregano, mas ginagamit siya na pampaganda lang or yung sa ano lang, pang landscape. Yan, kasi maganda yung kanyang kulay ng dahon niya. So ayan, so bukod dyan, ano pang spices na dyan, sino pong mahilig sa lechon? Ay, mahilig sa lechon, nandun yung po yung ating tanglad, yung ating ginagamit sa pag-iihaw-ihaw, tapos nilalagay sa lechon bellies, yan sa manok, sa andok, yan yung ginagamit po, nilalagay sa loob bago iluto. Pero dito, sa aromatic garden, meron siya kakambal, kung nandiyan yung tanglad, sa kabila naman po, may kakambal siya. Kamukha niya, kamukha halos, pero mayroong ilang pagkakaiba lang. Opo, ang pagkakaiba lang nun, yung nandun, yung nasa likod, ay hindi ginagamit na pangkain. Siya po ay ginagamit pang langis, tama po. At kung gusto nyo malaman ng amoy niya, siya po ay amoy of lotion. Yun yung ginagamit para doon sa mga, yung sa baby, yung mga sticker ng yung sticker na pantaboy ng lamok. Yung pong nasa likod na yun, tinatawag na citronella. Kamukha po siya ng lemongrass. Ang pinagkaiba lang yan, yung lemongrass, ang kanyang tangkay ay kulay green, yung citronella doon, ang kanyang tangkay ay kulay red or purple. Tapos dito, ginagamit na sa kusina, yung isa hindi ginagamit sa kusina kasi lasang sabon. So yun naman nila extract o kinukuha na ng langis na ginagamit naman sa iba't ibang mga produkto ng laboratory. Kadalasan pabango or sa mga panlinis sa kusina, mga ganon. Sa ngayon, meron po akong pipitasin para sa inyo. Kung okay lang po ay amuyin nyo. Sorry. Ito po, makikigusot tapos ipasa nyo po sa kasama nyo, amoy nyo, tapos ipasa nyo. May bawang? Huwag nyo ikuskus. May bawang? Huwag nyo ikuskus kasi hindi maganda ang amoy niya. May bawang. May bawang, sir. May bawang na Pwede na tayo magpilang na. Makikipasa po sa iba. So yan po, yung inaamoy nyo ay amoy bawang. Oh. Pero hindi po yan ginagamit sa pagluluto ha. Yan. Ito po ay tinatawag na garlic vine. Hindi po siya kamag-anak ng ating bawang talaga. Siya po ay ginagamit na ornamental plant. Hindi lang po natin inabutan kasi maganda yung bulaklak niya. Kulay pink na mahaba na dire-diretsong ganun. So ginagamit talaga siya for parang ornamental plant na talaga for landscaping din. Okay. Yan. Pero ngayon, meron mga nagre-research daw kung pwedeng gamitin itong dahon na parang garlic powder. Pero hindi pa rin sila sigurado kasi baka naman yung amoy lang yung amoy garlic pero yung lasa ay Wala. iba o pangit. So yan. So yung garlic vine. Ngayon naman po may papaamoy ako sa inyo bilang pambawi. Medyo mabango naman. Sir, yung ginawa niyo pong Siguro po familiar kayo pag makikiamoy po. Ayan. Ito pa yung nalagay Tarragon. Ayan. Ayan po, yung ipapamoy ko sa inyo ay Tarragon, makikipasa lang po dire-diretso pa Yan yung patalikod. ininom natin. Lalo Yan na po ako yung, inantok. kung gusto nyo malaman yung amoy, siya po ay amoy root beer. Okay. Yung Amoy pala. root beer, amoy amoy toothpaste, amoy pinagbabara ng toothbrush. Ah, Yun ganoon. po siya. May toothbrush? Dito sa Owardeck, ginagamit po siya namin ng tsaa. Nilalagyan din namin itong blue ternate. So alam sino mo nakakaalam kung anong Tagalog sa blue ternate? Tama po sa English ay butterfly pea. Sa Tagalog siya po ay tinatawag na pokinggan. Ah, pukinggan. Ang layo. Pukinggan butterfly. Pokinggan po. Kung gusto niyo malaman kung bakit pokinggan, tingnan niyo yung bulaklak. Kasi nakabuka siya tapos may parang tinggil. Yun Ah, po talaga. ganun. Yun po talaga ang dahilan niya. Para may At ang tinggil scientific daw, name po para niya may ay tinggil. Clitoria ternatea. Okay. Pukinggan. Kaya dapat pukinggan natin. So, pokinggan. Yes. Matagal na pong may pokinggan dito sa Philippines, pero yung nung unang panahon, ang kulay na bulaklak niya na sikat ay puti at pink. Yung blue, parang kailan lang siya sumikat. Yan. Pukinggan na blue. Oh, pero yun po, pare-pareho lang sila. Iba't iba lang ng bulaklak na, kulay ng bulaklak. So, ayan. Tapos, kung mapansin nyo, meron pong mga bakanting lote dito. Ayan, may bakante po dyan at may bakante doon. Hindi po talaga yan bakante. Sir, picture Yun pala, yung isa po pala doon, hindi na masyadong bakante. Ayan. Ito lang po ay namatay, technically, quote-unquote, namatay nung tag-araw. Pero mabubuhay sila ulit ngayong tag-init, tag-ulan. Yan po ay may luya.
So yung luya natin, namamatay sila talaga ng summer. Tapos pag enough na uli yung tubig sa lupa, ay tutubo. Pag nandun lang, syempre pag nandun yung ugat, tutubo sila ulit. Opo. So yan, meron dito sa over deck, meron 3 luya. Meron tayong luyang Tagalog, nandun ay luyang Bilaw. Tapos yung pangatlong luya, mamaya pupuntahan natin sa Medicinal Plants Garden. Ayan. Yung violet ang tangkay ko. Ayan. Tapos ito, syempre, hindi makukumpleto ang ating aromatic garden kapag wala nung ating local na citrus o yung calamansi. Ayan. So calamansi, and then naghahanap din kami ng dayap na pwedeng ilagay dito pero wala pa kami makuha sa ngayon. Saka yung kabuyaw, kung familiar po kayo. Kabuya. Yung yung dayap po, yung medyo mas malaki ng konti. Tapos yung kabuyaw, yung gusot yung balat na citrus din. Ayan. Tapos, pabisi